Magandang gabi po sa ating lahat. At least gabi ngayon pong nire-record namin ang video na ito. Hindi ko po alam kung anong oras o anong araw nyo po mapapanood ang mensaheng ito. Gayunpaman ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maging kasangkapan niya, upang maging instrumento niya para maging kalakasan ng ating mga buhay pananampalataya. Ang panalangin ko po, nawa ay gamitin ng Panginoon ang mensaheng ito. Katagpuin kayo sa kung nasan man po kayo ngayon sa inyong buhay Kristiyano at gamitin ang mensaheng ito bilang kalakasan ng ating mga spiritual na buhay. Mga kapatid, sa ating pagsisimula ng mensaheng ito, inaanyayahan ko kayo na buksan niyo ang inyong mga Biblia sa unang Pedro. Magpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa unang Pedro. And we will be reading 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. It's 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Sundan na lamang po ng inyong paningin at ang inyong lingkod na lamang po ang babasa mula sa ESV version. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aliwin mo ang aming mga puso na lupaypay sa matitinding pagsubok na pinagdaraanan namin. Ang kaaliwan namin mga mananampalataya ay hindi yung ipinapangako na buhay ng mundong ito, kung hindi yung inaantay naming dakilang pag-asa na nandyan sa langit na binabantayan ng kapangyarihan ng Diyos na mapapasamin, Panginoon, nang dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Patawarin, Panginoon, kami sa aming mga pagkakasala. Gawin kaming malinis na sisidlan ng iyong salita. Panginoon, ang panalangin, katagpuin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Kayo ang aming maging tagapagtungo. At sa aming pakikinig ng iyong salita, makilala namin si Kristo. Sa pagkilala namin kay Kristo, Panginoon, mabago ang aming buhay. At sa pagbago ng buhay namin, maitaas ang pangalan ni Kristo sa aming mga buhay. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi ko po alam kung ano ang highlights ng inyong nakalipas na linggo, ngunit isa ang natitiyak ko. Kung nasan man tayo ngayon sa ating mga buhay, tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng matinding mga kagulumihanan. Nabubuhay tayo sa panahon ng maraming confusion at maraming trials. Nagkakagulo ang mundo natin. Ang mga tao ay hindi nagkakaunawaan. Hindi ko alam kung kayo ay mahilig manood ng mga balita, ngunit napaka rare na makakita ng good news these days. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na inaalipin ng kasalanan, na sa lahat ng tignan natin, lahat ng sulingan ng ating paningin, makikita natin ang epekto ng brokenness na dulot ng kasalanan. Tumingin tayo sa gobyerno, makikita natin ang karumihan ng kasalanan ng mga tao ron. Tumingin tayo sa ating lipunan, tumingin tayo sa mga pamilya. Lahat ng tignan natin ay may cracks ng brokenness. At nararamdaman natin ito sa ating mga personal na buhay.
Kayo ba ngayon ay merong karamdaman? Tayo ba ngayon ay may dinadaan ng pagsubok? Meron bang hindi pagkakaunawaan sa pamilya? Meron bang mga mahal sa buhay na nakikita nating gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon at sila ay dahan-dahang sinisira ng kanilang self-destructive behavior? Nakikita ba natin yung mga balita sa TV? Napapanood ba natin ito sa iba't ibang mga social media platforms? To make the long story short, we are living in a broken world. At kung ikaw ay mananampalataya, meron kang dalawang bagay na nararamdaman sa puso mo. Una, hindi dapat ganito ang mundo. Hindi dapat ganito ang kalagayan ng mga tao. Hindi dapat ganito ang kalagayan ng mga pamilya. And number two, meron kang isang pakiramdam that you cannot just shake off. Meron kang isang pakiramdam na hindi ka taga dito. You were made for a foreign country. You were made for a foreign land. Nandun ang allegiance mo, nandun ang kalagayan mo, nandun ang loyalty mo, nandun ang katapatan mo. I believe na importante yon. Naalala ko yung sinabi ni C.S. Lewis. Ang sabi niya, if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. The apostles themselves, who set on foot the conversion of the Roman Empire, the great men who built up the Middle Ages, the English evangelicals who abolished the slave trade, all left their mark on earth precisely because their minds were occupied with heaven. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they have become so ineffective in this. Aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. C.S. Lewis, Mere Christianity. Anong sinasabi dito ni C.S. Lewis? Sabi niya, kapag tinignan natin ang kasaysayan, ang makikita daw natin ay ito, yung mga Kristiyano na nakakaramdam ng pangungulila para dun sa paparating na mundo, yung mga Kristiyano na nakakaramdam ng earnestness na makita yung paparating na pinangako ng Panginoon, those Christians who are earnestly yearning for the next world are the same Christians who are effective in this world. Yung mga mananampalataya na nag-aantay sa langit, yung mga mananampalataya na nasasabik sa langit, yun yung mga mananampalataya na may pakinabang sa lupa. Ang sabi niya, and I think this is an indictment for everyone, ang sabi niya, yung mga Kristiyano daw na wala ng pananabik sa langit, sila daw yung mga Kristiyano na walang ambag dito sa mundo. Sila yung mga Kristiyano na hindi nagkokos ng change. At ito ang punto ng ating pag-aaral sa 1 Peter. Ang kailangan ng mundo ay aliens. At hindi natin tinutukoy sa mensaheng ito yung mga extraterrestrial na sinasabi ng mga tao na nakita nila na nagpakita sa sky. Hindi tayo naniniwala. Hindi pinatutungkulan nito yung mga aliens na nakasakay sa kanilang spaceship na pabilog. Hindi yon. Rather, ang kailangan ng mundo ay mga mananampalataya na nauuhaw hindi para sa mundong ito, kung hindi para sa mundo, sa susunod na buhay na pinangako sa kanila. What we need are aliens, foreigners. Naalala ko yung sinabi ng isang lumang kanta, this world is not my home, I'm just passing through. Ang mundong to, hindi ito ang bahay ko. Ako'y dumadaan lamang dito. I would venture to say that Christians whose loyalties lie in God's kingdom, in the kingdom of light, ang sabi, sila yung mga mananampalataya na nagdadala ng liwanag dito sa kadiliman ng sanlibutan ito. Foreigners, Christians who make much of God, are those who impact this world. And why would Christians make much of this God? Nasaan ba ang loyalties natin bilang mga mananampalataya? We Christians make much of God who has given us an unshakable hope that transcends the present suffering.
We make much of God, we worship God, we devote our lives to God because He has given us a hope that can transcend present suffering. Tayo ay sumasamba sa isang Panginoon, tayo ay naglilingkod sa isang Panginoon na nagbigay sa atin ng pag-asa na mas makapangyarihan sa ating present suffering. Hindi pinapangako ng Christianity na aalisin nito yung ating present suffering. Ang pinapangako ng Christianity ay isang uri ng pag-asa na mas malakas kaysa sa kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon. Kung ikaw ay nakikinig ng mensaheng ito at ikaw ay mananampalataya, at importante yon. Ang pangakong ito ay para lang sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay isang Kristiyano na dumadaan sa pagsubok ng karamdaman, hindi pinapangako ng Biblia na laging pagagalingin ng Diyos sa mga karamdaman. Kung ikaw ay isang mananampalataya na may malubhang karamdaman, hindi pinapangako ng Diyos na lagi niyang gagamutin ito. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, ang pinapangako ng Diyos ay isang pag-asa na mas malaki kaysa sa kung anumang karamdaman ang mayroon tayo ngayon. Hindi pinapangako ng Biblia na tayo ay itataas ng Diyos sa mga positions of power dito sa mundong ito. Hindi pinapangako ng Christianity na ikaw ay sisikat, yayaman, at magiging kilala. Ang pangako ng Christianity ay isang pag-asa na mas makapangyarihan kaysa sa pagdarahop at pagkakasakit at kawalan. Itong mga bagay na to ay tinitiis natin. Hinaalala ko many years ago, there was a prayer that I believe was placed in my heart by God. Isang unang beses yun na nag-aral ako sa isang school na hindi Christian. Naalala ko, first year high school ako noon, bago yung lugar para sa akin. But more than that, it was clear to me na yung pinag-aaralan kong school na yun ay hindi Christian in its purest form. Hindi ako nag-aaral sa isang Christian school, which is strange for me during those times. At naalala ko yung strange feeling na hindi ako taga dun sa school na yun. Hindi ako at home. Now, don't get me wrong, hindi naman ako inaway ng mga tao ron. I think they treated me well. I've had great friends there. I've had most of the teachers that made a great impact in my life were there in that school. Pero naalala ko yung prayer na pinanalangin ko on my first day of classes. Ang sabi ko, Panginoon, naalala ko nung papasok ako sa classroom and I can sense the strange feeling of being a stranger there. Tapos naalala ko noon, ni-require kami na umattend sa religious ceremony nitong school na ito, which is, of course, not the same as what we do. Naalala ko ang prayer na sinabi ko, Panginoon, nakakaramdam ako ng isang uneasy na feeling, na parang hindi ako belong dito. Sabi ko sa Panginoon, ang panalangin ko, huwag mong alisin yung pakiramdam na yun. Magiging pagpapala lang ako dito sa mga taong ito kung lagi akong conscious na hindi ako taga dito. And that is the prayer that I would challenge us to make. Panginoon, ipaalala mo sa amin na meron kaming inaantay na isang kaharian, meron kaming inaantay na isang kagalakan. Friends, this is not our best life. Nakakalungkot na merong isang so-called Christian writer na nagsabi sa kanyang book, get your best life now, right? Claim your best life now. Sabi ni John MacArthur, isa lang ang paraan para itong buhay na to ang maging best life mo. Kung ikaw ay pupunta ng impyerno. But for Christians, that's not the case. The case for us Christians is this: we are looking forward to our blessed hope. So ano ang binabanggit sa atin ni Pedro sa 1 Peter? Interestingly, nabigay na natin last week yung ating background sa text.
Sinulat ito ni Pedro sa mga mananampalatayang dumadaan sa matinding pagsubok. Now, I would like to divide our short message this evening into 3 parts. The Christian's blessed standing, the Christian's impervious joy, and the Christian's earnest expectation. Ang pinagpalang katayuan ng isang mananampalataya, ang kagalakan ng isang mananampalataya na hindi napapawi, hindi napahihina o hindi nako-conquer ng kanyang present situation, at ang pinananabigan ng isang Kristiyano. Okay, again, our sermon is divided into 3 parts. The Christian's blessed standing, the Christian's impervious joy, and the Christian's earnest expectation. Number 1, let's look at the Christian's blessed standing now. Let's see, tignan natin yung sinabi ni Peter dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." I would like to comment here, this is a common opening to the epistles. Makikita natin yung mga apostol kapag sumusulat sila ng letter sa mga churches o sumusulat sila ng letter sa para kung kanino man. Madalas, pagkatapos ng kanilang opening address, pagkatapos nilang pakilala kanilang sarili bilang author, at pagkatapos nilang i-address yung sino man ang sinusulatan nila, sila ay nagsisimula ng kanilang letter sa isang prayer of praise. Nagsisimula sila sa isang doxology. Okay? At tingnan natin kung ano ang ipinagmamapuri, kung ano ang ano ang dahilan kung bakit nagwo-worship si Peter. Sabi niya rito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Papuri sa Panginoon, sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. According to His great mercy, ayon sa kanyang dakilang kahabagan, He has caused us to be born again. I am tempted to end my sermon here. After all, ano pa ba naman ang mensaheng dapat malaman ng isang mananampalataya kung hindi mapaalalahanan siya na siya ay pinanganak na maguli? This is the one thing that we should preach to our hearts every day. Na tayo mga kapatid, nang dahil sa dakilang habag at biyaya ng ating Panginoon, pinahintulot niya, maganda yung pagkakasabi ng ESV dito, He has caused us to be born again. Gamit ang kanyang soberanong biyaya, kumilos ang Panginoon upang tayo ay mailipat mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng kaliwanagan. Tayo ay ikinos ng Panginoon na tayo ay ipanganak na maguli. Ilang mga komento patungkol dito, this is we are attributing our salvation ultimately to God's sovereignty. Alam niyo, merong isang theologian na nagsabing ang ginagawa daw ng Panginoon sa kaligtasan ay ite-take niya daw yung 9 steps. At 9 steps out of 10 at iiwan niya daw sa atin yung last step para daw tayo maligtas. Kung totoo yun, na impyerno tayong lahat. Kung ite-take ng Panginoon yung 9 na hakbang, tapos iiwan niya sa atin yung kaisa-isang hakbang para tayo ay magdesisyon na tayo ay maligtas, us causing ourselves to be born again, hindi yon ang sinasabi ng 1 Peter. Ang sinasabi dito, He has caused us to be born again. At importante yon. Kapatid, hindi mo pa iniisip ang Diyos, iniisip ka na niya. Hindi mo pa iniibig ang Panginoon, iniibig ka na niya. At nang dahil sa kanyang dakilang habag, inadya niya, pinahintulot niya, na ikaw ay pinanganak na maguli. At nandyan ang gagaling. Actually, yung mensahe natin last week ay patungkol dyan. All the assurances and all the blessings of 1 Peter is yours. Are yours. Kung ikaw ay mananampalataya pa. Naalala ko yung sinabi ng isang pastor, kung ikaw, kapatid, ay wala kay Kristo, you have an endless hope. For those who are in Christ, you have an endless hope. But if you are not in Christ, you have a hopeless end. Kung ikaw ay na kay Kristo, walang hanggan ng iyong pag-asa. Kung ikaw ay wala kay Kristo, walang pag-asa ang iyong hangganan.
So, last week na-establish natin na here's the top priority. Repent and believe the gospel. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, pagsisihan mo mabuting gawa mo, at ihagis mo ang sarili mo dun sa efficacy ng kamatayan at pagkabuhay ng maguli ng Panginoong Hesukristo. Yun ang paanyaya sa atin. At kung hindi pa nangyayari yun, here's what you're going to do. Pause this message and pray. Talk to God. Repent of your sins and believe that He died for you. Believe that His death is sufficient for the forgiveness of your sins. And believe that He rose again. And because He rose again, you too will rise again if you are in Christ. At mga kapatid, kung nangyari na to sa iyo, kung ito ang kwento ng buhay mo, tandaan mo na kaya nangyari yon ay hindi dahil sa iyong angking kabutihan. Hindi yun nangyari dahil sa iyong angking katalinuhan o dahil talagang natural na malambot ang puso mo. Hindi. Kung ikaw man ay nagsisi ng kasalanan mo at kung ikaw man ay nanampalataya sa Panginoon, tandaan mo na yung pananampalataya na yun, regalo pa sa iyo ng Diyos. No doubt, sinimulan ni Peter ang kanyang epistle by worshiping this God who causes dead people to live again. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Born again to what? Ang sabi dito, born again to a living hope. Isang buhay na pag-asa. Mga kapatid, tandaan natin, sa kaligtasan, kinakailangan dalawa ang direksyon. Nung ikaw ay naligtas, inalis ka mula something, at ikaw ngayon ay dadalhin into something. Okay, yung mga Israelita, nung sila ay niligtas ng Panginoon, niligtas sila mula sa Ehipto at niligtas sila para sa lupang pangako. So that when Jesus, when God saved us, we were saved from our deadness and from our sins, and we are saved to a living hope. Tayo ay iniligtas upang magkaroon ng isang buhay na pag-asa. At sa pamamagitan ng itong pag-asa na ito, sabi dito, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Laging sinasabi na si Jesus Christ ay firstborn ng resurrection. First fruits ng resurrection. Anong ibig sabihin nun? Dahil binuhay na maguli si Kristo, nakakatiyak tayo na kay Kristo, na kung ano yung ginawa kay Kristo, yun din ang gagawin sa atin na nasa sa Kanya. Laging sinasabi na si Kristo ang ating earnest, yung Kanyang resurrection, ang ating surety, right? Ibig sabihin, naalala ko, merong nagpaplano kami sa school ngayon ng isang event, at humihingi yung venue ng down payment. Bakit ba humihingi ng down payment yung mga venue, right? Simple lang, kasi kapag ka nag-down payment ka na, kapag ka nagpaunang bayad ka na, nakakasigurado yung venue na itutuloy mo yung kung ano man yung napag-usapan nyo. Or else, kapag hindi mo tinuloy, mafo-forfeit yung binayad mo. The Bible teaches us that we can claim Christ's resurrection as that. Mga kapatid, we are born into a living hope. Mag-isip kayo mga kapatid ng pinoproblema nyo ngayon na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Nag-aalala rin ako patungkol sa finances namin. Nag-aalala din ako patungkol sa health ng mga mahal ko sa buhay at nag-aalala din ako sa health ko. Nag-aalala din ako patungkol sa career naming mag-asawa. Nag-aalala din kami patungkol sa aming family life at nag-aalala rin kami sa mga plano namin in the coming years. Pero meron ba kayong maiisip na mas malalang pag-aalala kaysa dun sa reality? Remember, reality, not possibility. Reality na one day, malalagutan ka ng hininga. One day, darating tayo sa kamatayan. Alam natin na yun ang pinakamalaki nating nemesis. Yun ang pinakamalaki nating alalahanin. Lahat ng alalahanin natin ay walang sinabi compared dun sa alalahanin na yun. And yet we look at Christ, resurrected. At ngayon tayo mga mananampalataya ay binibigyan ng isang dakilang pag-asa na ang kamatayan para sa atin ay temporary lang.
Ang kamatayan, sabi ni Tim Keller, ay isang hardinero lang. Bakit? Kasi ibabaon ka niya sa lupa, tapos kapag ka tumubo ka, mas maganda ka na kaysa nung binoon ka. Isang kilalang theologian ang binawian ng buhay this week. At sa aming mag-asawa, malaking pagpapala siya, si Vody Bocam. Pero bago yun, na kinapanood natin, hindi ba, yung isang apology, si Charlie Kirk, at bago yun, si John MacArthur, at ang tanong sa akin ng asawa ko, ano ba nangyayari? Bakit ba yung mga lingkod ng Diyos, bakit yung mga Bible teachers, bakit kinukuha na? Bakit yung mga taong ito ay isa-isa ng kinukuha ng Panginoon, pinahihintulutan ng Panginoon na bawian sila ng buhay? Ano ang katiyakan natin? Unang-una, ang katiyakan natin, hindi sila ang tagapagligtas natin. Hindi sila ang nagpapatakbo at nag-iingat sa church. But more than that, ano ang katiyakan natin? Ano ang kayang gawin ng kamatayan sa mga taong nagtiwala na ng buhay nila kay Kristo? Ang sabi dito ni Pedro sa pinag-aaralan natin, we are born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kung hindi talaga nagbangong muli sa patay si Kristo, tigilan na natin ito at wala tayong inaasahan. Pero kung talagang si Kristo ay nag-resurrect from the dead, itigil mo yung alalahanin mo. Dahil nabuhay siya mula sa patay. Not only are we born again to a living hope, we are born again to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Pinsan, sa hirap ng buhay, nag-iisip ako, kung yung mga magulang, naalala ko nung bata ako, may kwento kaming nabasa sa aming Filipino book, na meron daw mga magkakapatid na lumaki sa hirap, at talagang nagsumikap sila, yung mga bata ay nag-summer job, yung mga bata ay nagtitipid, tapos nung sila'y lumaki na, ang tinawag sila ng kanilang mga magulang, tapos ang sabi ng magulang sa kanila, mga anak, may sasabihin kami sa inyo, nagkukunwari lang tayong mahirap, talagang mayaman kami, talagang mayaman tayo, talagang tinuruan lang namin kayo magsumikap, eto na ang mana nyo. Don't you wish na gano'n yung mga magulang natin, na talagang kunwari lang ito lahat? At minsan tatawag sa akin si mommy at si daddy at sasabihin nila na, anak, eto na yung mana mo. Well, that would be nice. Nagbibiroan kaming magkakaibigan na sana mangyari na yon one of these days. Pero nakita nyo yung napalabas sa TV this past few weeks. 300 million, 400 million, 500 million, billions of pesos. Nakita nyo yung mga tao na nalilitis ngayon. Makikipagpalit pa tayo ng buhay sa kanila. Gusto ba natin ng ganon? Yung mayamang ka pero nakita mo kung paano nililiglig ngayon yung buong pamilya mo? Ang sabi dito, meron tayong inheritance, mga kapatid. Kept in heaven, imperishable, undefiled, and unfading. Hindi masisira, walang dungis, at hindi kukupas. Ang sabi rito, iniingatan sa langit para sa atin. Siguro may magsasabi sa inyo, pwede bang makakuha ng advance nun? Pwede bang makakuha ng konti nun? Pero hindi ba pinangako din naman ng Biblia sa atin na ibibigay ng Panginoon ng ating pangangailangan ayon sa kanyang yaman in riches, according to His riches and glory? Merong inilaan ang Panginoon para sa kanyang mga anak na nag-aantay sa kanila na hindi dito sa mundong ito. Ito ang mensahe ni Pedro sa mga Kristiyano na napalayas ng kanilang mga pamilya, lumaya sa kanilang mga hometown, inuusig ng kultura nila ng dahil sa kanilang testimony, ng dahil sa kanilang witness of the Lord Jesus Christ. Sa mga mananampalataya na walang masulingan at sa mga mananampalatayang walang puntahan, ito ang pangako ni Pedro. That there is an inheritance for us that is imperishable, that is undefiled, that is unfading, kept in heaven for us, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Mga kapatid, naalala ko, laging sinasabi sa akin ng tatay ko to, hindi tayo ang nag-iingat ng kaligtasan natin.
Hindi yung commitment natin ang nag-iingat ng kaligtasan natin. May tanong si John Piper isang beses at naging malaking pagpapala sa akin yan. Ang sabi ni John Piper, gaano ka nakakatiyak na bukas ng umaga Kristiyano ka pa din? Kung ikaw ay mananampalataya. Paano mo natitiyak na bukas ng umaga ay hindi mo isusumpa ang Diyos na minamahal mo? Gaano ka nakakatiyak na bukas ng umaga ay magtatapat ka pa din? Paano mo matitiyak na bukas ng umaga, Kristiyano ka pa din? Ito ang sagot. Dahil Diyos ang nag-iingat ng pananampalataya mo. Dahil sa ating hindi sa ating pananampalataya, definitely, kung hindi sa pagkatapatan ng Panginoon. So you see, churches are always making much of the commitment of members. You know, lagi ka makakarinig ng mga churches na nagsasabing, ay, kayo mga church members, mag-commit kayo, talaga yung katapatan nyo sa Panginoon. Naniniwala naman ako na dapat tayong maging committed sa Panginoon at dapat tayong ipakita natin ang katapatan natin sa Panginoon. Sure. Pero hindi yung katapatan natin dito ang bida. Hindi yung katapatan natin ang nag-iingat sa pananampalataya natin. Tingnan niyo yung sinabi sa verse 5. Who by God's power are being guarded through faith. Kaya ka nakakatiyak na mananatili ka. Hindi dahil sa ikaw ang nakahawak sa Diyos, kundi dahil nakahawak ang Diyos sa iyo. Ang bihira kung ikaw ang nakahawak sa Diyos, nakabitaw ka na. Gaano karaming mga miyembro ng mga churches, ang kaninang umaga, dumalo sa mga churches, gumawa ng commitment, tapos bago natapos ng araw na ito, nakakalimutan na nila yung pinangako nila sa Panginoon. Brothers and sisters, our assurance is not that our commitment will remain strong, but we have dedicated our lives to a God whose commitment to us is from everlasting to everlasting. Yun ang kagalakan natin, yun ang katiyakan natin, yun ang katayuan natin bilang mga mananampalataya. Sa dami ng pagsubok, ang katayuan ng mananampalataya, siya'y ipinanganak na maguli ayon sa soberanong plano ng Panginoon sa isang buhay na pag-asa na mapapaniwalaan niya dahil si Kristo ay nagbangon mula sa mga patay. At ang pag-asang ito ay tatanggap siya ng isang mana na walang kasiraan at walang pagkupas, na iniingatan sa langit. At siya ngayon ay hawak ng Panginoon upang siya ay hindi mawala, upang siya ay hindi maligaw, upang siya ay hindi mapahamak. At sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamtan natin kung ano yung pinangako. Another thing that I would commend before we proceed to point number 2 is this. Pansinin nyo na dito sa passage na to, ang kaligtasan ay dinidescribe in 3 different tenses. So for example, may makikita kayo dyan ng mga talata patungkol sa kaligtasan natin, ngunit ito ay nasa past tense. Who has caused us to be born again. Past yun. Pero makakakita naman kayo ng mga tense patungkol sa kaligtasan natin na present. You know, in this we rejoice, ang sabi rito, merong aspect ang kaligtasan natin na ongoing, at meron din namang aspect ang kaligtasan natin na nasa future. Anong tinuturo ng Biblia patungkol doon? Unang-una sa lahat, yung past element ng ating salvation ay may kinalaman sa punishment ng sins natin. We are saved from the punishment of our sins. Hindi ka nasisingilin ng Diyos sa iyong kasalanan dahil lahat ng paniningil ng Diyos ay ginawa niya na kay Kristo Jesus. Now, ano yung present na salvation? In a sense, yung present na salvation ay yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin upang tayo ay tayo ay iligtas ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan, saving us from the power of sin. Yung ating mga buhay ay binabago ng Panginoon, we are being sanctified. Yung ating mga kahinaan ay pinalalakas ng Panginoon, yung ating mga kasalanan ay dahan-dahang inaalis ng Panginoon upang tayo mabuhay ng may katwiran at kabanalan. And finally, ang sabi, yung future tense na salvation, it's salvation from the presence of sin.
Na darating ang araw na talagang aalisin na tayo ng Panginoon dito sa isang bulok at sira-sirang sanlibutan na ito. At ang sabi ng verse 6, in this you rejoice. The Christian faith is a joyful faith. Mga kapatid, hindi tayo lang basta kumakain ng impormasyon. Hindi information ang main diet ng isang Kristiyano. Although importante na nag-aaral tayo. We feed on joy. We feed on this joy of being forgiven, of being redeemed, of being ransomed, of being justified, of being held by the power of God, and the promise that one day, we will be saved from the very presence of sin. In this you rejoice, ang sabi dito ni Pedro. Kahit na sa ngayon, ang gusto ko yung choice of words ni Pedro. In this you rejoice, though now for a little while. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, for our light affliction, which is but for a moment. Merong temporariness ang ating mga pagsubok. Hindi tinatanggi ng mga talatang ito na ang mga Kristiyano ay dumadaan ng pagsubok. Pero interestingly, sinasabi dito ng Biblia na ang pagsubok na ito ay nangyayari for a little while. Pwede mo bang sabihin ito sa isang mananampalataya na may kapansanan since birth? Pwede mo bang sabihin ito sa isang may bahay na 15 taon nang nananalangin na yung kanyang mister ay iligtas ng Panginoon? Pwede mo bang sabihin ito sa mga tao na talagang for many years marami silang dinadala ng mga tinik sa kanilang laman? In fact, pwede mo bang sabihin ito sa isang taong nabubuhay dito sa broken world na ito? Bakit sinasabi ng Biblia na ang pagsubok natin ay for a little while? Because the writers of the Bible wrote this passage with eternity in mind. Mga kapatid, kaya natin masasabi na tayo ay sinusubok for a little while. Dahil yung walang hanggan ay di hamak na mas mahaba kaysa sa 70 years. Kung 70 years kang magtitiis. That what we have in this life, all the trials and tribulations and suffering and our battles with sin, little while compared to an eternity na makasama natin yung Diyos na nasasabik tayong makita. For now, a little while, if necessary. I love those words. Na ang ating Panginoon, bagamat siya'y nagpapadala ng pagsubok, nagpapadala siya ng pagsubok dahil ito ay necessary. Kapag dumadaan tayo ng pagsubok, mga kapatid, hindi ito kapritsyo ng Diyos. Hindi tayo na pagtitripan ng Panginoon. Kung hindi tayo ay pinadadaan sa pagsubok, may specific na purpose ang Panginoon sa pagpapahintulot niya nito mga pagsubok na ito. Ang sabi ni Pedro, ang inyong mga pananampalataya ay pinadadaan sa apoy. Dahil ang inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto, napupuro yan kapag dumadaan sa pagsubok. Naalala ko yung sinabi ni Dr. Tanchi, ang sabi niya, kagaya ng isang mabuting ama, ang Panginoon ay interesado sa comfort ng kanyang mga anak. Ngunit kung mamimili ang Panginoon between your comfort and your character, mas mahalaga sa Panginoon yung character mo. Isasakripisyo niya ang comfort mo for a little while, only if necessary, para sa ikagaganda ng iyong Christian character. Sabi ng isang Puritan, nakalimutan ko yung actual author, ang sabi niya, sobra ka daw mahal ng Panginoon. At sobra siyang galit sa kasalanan that He would rather leave a hole in you than leave that sin in you. Babangasan ka ng Panginoon, aalisin niya yung parte ng may kasalanan, mas mahalaga sa Kanya yon kaysa buo ka pero may kasalanan ka. Anong ibig sabihin natin dito? Ang kagalakan ng mananampalataya ay hindi yung wala siyang pagsubok.
Ang kagalakan ng mananampalataya ay hindi yung marami siyang tinatangkilik sa buhay na ito. Ang kagalakan ng mananampalataya ay ito, yung ipinangako sa kanya ay higit ang halaga kaysa sa kung ano man ang pinagdaraanan niya sa buhay na ito. Is that your joy? Ang joy na ito ay nagtatranscend ng temporal changes. Ang joy na ito ay mas malakas kaysa sa pabago-bagong sitwasyon ng buhay natin. Napaka-unstable ng joy ng panahon ito. Napaka-unstable ng kagalakan ng mga tao. Make no mistake, hindi ako tutol sa mga tao na from time to time ay umaalis at naghahanap ng moment of relaxation. Right? Na naalala ko ang aming pamilya ay mahilig gumala. Ang aming pamilya ay mahilig umalis, kapag nagre-reunion. And, it's really relaxing. Kakatuwa naman talaga kapag nagsasama-sama ang pamilya. Pero naalala ko yung laging sinasabi nung pagka gumagala ang mga tao, pupunta sa isang lugar, ano muna tayo ngayon? Happy muna tayo. Tayo ay, bawal muna ang problema, diba? Tayo ay nasa isang magandang lugar, huwag muna nating isipin yung mga stressful situation na yan. Okay? Alam niyo kung ano ang pumapasok sa isip ko kapag nakakarinig ako ng ganon? Ang iniisip ko na agad yung uwian. Kasi yung mga problemang iniwan ko, nag-aabang sa akin, na para bang may mga hawak na baseball bat, ready gulpihin ako pagbalik ko sa real world, ang sabi nga nila. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa paminsan-minsang pause, respite, relaxation na binibigay ng Panginoon sa atin. And please, kung merong gano'n, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero habang nakikipagdigma ang mananampalataya sa real life, sa real world, kaya niyang magalak. Dahil mas maganda, dahil mas kapanapanabik yung inaantay niya. Ito ba ang kagalakan mo? Is your joy greater than your circumstances? Ang kagalakan mo ba ay higit kaysa sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon? Ang panalangin ko magkaroon ka ng ganitong kagalakan. At ang panalangin ko, huwag kang makukontento sa mga peking kagalakan, sa mga simpleng katuwaan. Kung pwede ka namang magkaroon ng ganitong kabisa at ganitong katibay na kagalakan. And finally, what's the Christian's earnest expectation? Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Believer, take heart. One day, you're going to see God. Sabi ng 1 John, this is our expectation, that we will see Him as He is. Kung ang kagalakan mo ay si Kristo, take heart. You will soon find Him. At alam niyo, nakikita natin ang kanyang pagkilos, nakikita natin ang kagandahan niya in this side of eternity. Kapag dumadalo tayo ng church, nakikinig tayo ng mensahe, nag-aaral tayo ng Biblia, sumasamba tayo sa lahat ng ating ginagawa, nakikita natin yung kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Imagine if you're going to see Him on the other side of eternity. Yung Panginoong pinaka-pinaglilingkuran mo. Yung Panginoong pinaka-pinaglagakan mo ng katapatan will one day wipe away tears from your eyes. Will one day welcome you into Himself. Ayun ang kagalakan ng isang mananampalataya. So, we go back to this broken world. We make decisions every day. Bukas, pag Lord willing, papasok ako sa aking trabaho. Tuturo, gagawa ng mga pagpapasya sa work. Si July, ipapasok sa work. Alik kayo rin.
Kung kayo ang mga magulang, iingatan nyo yung mga anak, bibihisan nyo, papupuntahin nyo sa school. Kung ikaw ang estudyante, ikaw mag-aaral na mabuti. We will make economic decisions. We will make financial decisions. Maybe some of us will be looking for a new employment. O maaaring may hinaharap tayong matinding pagsubok. Bukas, pasan-pasan pa din natin yung pagsubok na dala-dala natin. Bukas, maghahanap pa rin tayo ng kagalingan mula sa ating karamdaman. We will explore medical options. We will take medications. All these things, hindi sinasabi ng Biblia, nakalimutan na natin lahat ng bagay na ito. At tayo magkulong sa mga bahay natin at mag-antay tayo, kunin tayo ng Panginoon. Hindi yun ng expectation na tinuturo sa atin. Ang tinuturo sa atin ay mas malalim at mas aktibo kaysa doon. Gawin natin yung mga bagay na yon with a desire to glorify God and to serve people. To make our lives count. Nagkukwentuhan kaming mag-asawa at nangangarap kami sa kung anong gusto naming mangyari sa buhay namin. At nasabi ko sa kanya, ito ang pinakamalaking trahedya. Yung mga taong pinanganak, tapos nabuhay, tapos kinuha ng Panginoon, tapos hindi naman nag-iwan ng marka sa kahit na sino, sa kahit na ano. Yung nag-exist, nag-consume ng oxygen, nag-consume ng natural resources, nakabili ng mga bagay-bagay, tapos kinuha ng Panginoon, tapos na. Hindi tayo lahat magiging politiko, hindi tayo lahat magiging bayani, hindi tayo lahat magiging pastor, pero yung buhay na ginugol para sa kalwalhatian ng Panginoon. Isang nanay, isang tatay, na ang ministry ay yung kanilang pamilya. At sabihin na natin sa paningin ng church, sa paningin ng, the local, yung 21st century evangelicalism, hindi naman nagkaroon ng napakalaking platform, hindi nagkaroon ng malaking tarpaulin, hindi nagkaroon ng maraming titulo. Pero yung magulang ngayon ay nandun sa kanilang tahanan, nagtapat sa pagpapalaki nila ng kanilang anak. Inibig ang Diyos higit sa lahat. That's a life well spent. Nagturo, nagtrabaho, nag-aral, nag-evangelize. This conquering passion for God's glory and service of people, may that consume our minds. May we be so thrilled and so excited and so craving for God's kingdom that we would operate as if we are citizens of that kingdom, because we are. Tayo masabik sa paghahari ng Panginoon, tayo masabik sa kaharian ng Diyos. So much so na para na tayo nabubuhay sa kaharian ng Diyos dahil tayo ay nabubuhay na nga sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito ang ating dakilang pag-asa. Ito ang katiyakan ng mga mananampalataya. Hindi ako tutol na yumaman tayo kung mayayaman sa atin. Nawa yumaman talaga kayo. Nawa ay maging malusog tayong lahat. Nawa ay magtagumpay tayo sa ating mga ginagawa. Nawa ma-promote tayo. Nawa ay ibigay ng Panginoon ang nasa ng puso natin. Pero nawa siya ang maging nasa ng puso natin. Papasalamat ako sa Panginoon sa gabing ito. Nawa ay maging pagpapala sa atin ang mensaheng ito. Hinihiling ko kayo ngayon na manalangin at pakipag-usap sa Panginoon sa kung anumang pagpapasya ang inyong ginawa sa gabi ito. Maraming salamat.